Kapamilya, patuloy na lumalakas ang bagyong Pedring habang papalapit sa hilagang bahagi ng Luzon. Ikinasa na ang preemptive evacuation sa Bicol at naghahanda na rin ang mga taga-Cagayan at Isabela. At live mula sa Pag-asa, nagpapatrol si Pia Gutierrez. Pia, nasaan na ba ang bagyo at kailan ba ang landfall nito? Sa ngayon, Alex, patuloy na lumakas itong si Bagyong Pedring habang patuloy na kumikilos pakanduran sa Pilipinas sa bilis na 28 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, Alex, meron na itong lakas na 105 kilometers per hour at bugso na 135 kilometers per hour. Medyo bumaba ang trajectory ng bagyo, Alex, kaya imbes na sa Cagayan ay sa Aurora, Isabela area na ito inaasahang magla-landfall sa Martes. Signal number 1 ngayon sa Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, kasamang Burias Island, Sorsogon, Quezon, Polillo Island at Aurora, habang signal number 2 naman sa Catanduanes. Samantala, Alex, patuloy pa rin ang ginagawang paghahanda ng mga local government units, partikular sa Hilagang Luzon, kung saan patuloy o kung saan inaasahang maapektuhan ito ng Bagyong Pedring. Sa paglaki ng banta ni Bagyong Pedring sa buong Kabikulan, agad nagsagawa ng aerial inspection kanina ang Office of Civil Defense sa mga lugar na posibleng hagupitin ng bagyo. Sa mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur at Albay, unang itinaas ang signal number 1 kaninang umaga. Kaya naman agad nagpatawag ng pulong si Governor Joey Salceda. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya bukas, habang ipinag-utos ang preemptive evacuation sa ilang barangay na delikado sa flash flood. Sa Isabela, kumilos na rin ang rescue teams at inihanda ang kanilang mga gamit. Kinondisyon pati ang rescue boats. Ang ibang magsasaka naman, pinatuyo na ang palay sa compound ng Santiago City Hall para hindi na sila malugi sakaling lumakas ang bagyo. Sa Cagayan, kung saan inaasahang direktang tatama ang bagyo, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente. Pero ang mga magsasaka, sinamantala matinding sikat ng araw para ibilad ang mga mais at palay bago pa man bumagyo. Ang iba naman, nagbaka sakali na magtanim. Wala kasi silang patubig, kaya sa ulan sila nakaasa. Kung basa pa, medyo mas mababa pa, ma'am. Kaya ang ginagawa namin, nagsusumikap kaming ibilad na lang po itong mga palay namin para mas mataas din ng konti. Payo ng NDRRMC sa mga apektadong local government unit, huwag malitin ang epekto ni Pedring na patuloy ang paglakas. Mas maigi na paghandaan siya ayon sa sa nakikitang pagbabago ng ulan. Sa ngayon, naka-blue alert na ang NDRRMC. Ibig sabihin, naka-standby na ang buong AFP, DPWH at ilang ahensya ng gobyerno para sa posibleng epekto ng bagyo. Alex, base naman sa pinakahuling weather update ng Pag-asa, ang Bagyong Pedring ay nasa 460 kilometers east-northeast ng Vera, Catanduanes. At nagbabala rin ang Pag-asa na posible pang lumakas ang Bagyong Pedring at umabot sa typhoon status bago pa ito mag-landfall. Medyo malaki rin ang sakop ni Pedring sa diameter na 300 kilometers. Kaya naman asahan na maapektuhan ang Metro Manila kahit pa Hilagang Luzon ang tinutumbok nito. At yan muna ang latest dito sa Pag-asa. Balik sa iyo, Alex. Okay, maraming salamat, Pia Gutierrez.